Welcome to Apps Train, and this is Adobe Photoshop tutorial. In this video, ituturo ko po sa inyo kung paano gagawin yung dispersion effect dun sa ating mga image using Adobe Photoshop. Okay, napakadali lang gawin ang dispersion effect sa Photoshop. Si Photoshop mismo ang gagawa para sa atin yung bagay na yan. Pero meron na tayong mga setting na dapat gawin o gagawin dito sa ating Photoshop. Okay, so yung aking image na gagamitin ay ito. So advisable yung image na gagamitin po natin sa dispersion effect na ito ay dapat malinis. Delete na natin yung ating background. Okay, so yung unang setting po gagawin po natin, punta tayo dito sa layer panel. Okay, dito sa panel option, kailangan naka-check yan ng add copy to copied layer and groups. Naka-check dapat itong sa dulo. Okay, so next na gagawin po natin, maglo-load tayo ng brush, ng pattern at ng action, Photoshop action. Okay, ibig sabihin nag-download po ako ng brush para sa dispersion effect, ng pattern at saka ng action. Okay, sa internet sa free download naman yung dispersion effect na yan. Pag nag-download tayo, automatic meron po yung brush, meron pattern and action. Okay, pag naka-download na tayo, ang itsura po niyan ay ito. Ayan yung tatlo na yan, brush, patterns at saka Photoshop action. Free po yan, free ko na download dito sa internet. Okay, so babalikan po tayo dito, balik tayo dito sa ating image. Ang gagawin po natin ngayon ay ilo-load natin yung mga yun, yung brush, yung pattern at saka yung action. Okay, punta dito tayo sa edit, preset. Okay, then preset manager. Okay, so ito brush, download natin yung brush. Okay, brush, nakaselect yung brush, load, tapos hanapin natin yung folder, then click natin yan, then load. In this case kasi na-load ko na siya sa aking Photoshop. Kaya ika-cancel ko na lang. Pero pag hindi nyo pa na-load, click nyo yung load. Okay, so the same thing din. Punta tayo sa edit, presets, preset manager. Yun din yung gagawin po natin sa patterns. Okay, pagkatapos ng brush, patterns. Okay, then load, then done. Okay, tapos ilo-load po natin ang next step, ilo-load din po natin yung ating action. Punta sa window, ilabas natin yung actions. Okay, so ayan na siya. Na-load ko na kasi kaya nandito na siya. So ang gagawin po natin, pag hindi pa natin na-load, punta tayo dito sa kanto sa option ng panel, then load. Saan ang load dyan? Load actions. Then hanapin natin sa folder kung saan natin sinave, then click natin yan, load. Okay, so pag na-load natin yan, automatic pupuntahin siya dito. Okay, ito na yung action. Next na gagawin po natin ay okay, lagay natin siya dito sa taas, yung action. Okay, lagay natin siya dito. Okay, dito sa layers, yung next step sa layers, gagawa tayo ng panibagong layer. Create new layer, click natin yan. Okay, then maghanap tayo ng red para makita natin red. Magbabrush tayo, ibabrush natin yung part na i-disperse ng Photoshop. Okay, so new layer using the brush tool. Okay, caps lock, pindutin natin caps lock para makita natin. Ito yung size. Lakayan natin ng konti. Okay, ito yung gagamitin natin. Okay, ayan, then i-paint natin. So i-paint natin dito sa area na to. So dito niya kukuhain yung kanyang effect sa area na ito. Okay, so i-brush lang natin. Okay, ayan, then dito. Okay, dito lagyan natin dito. Okay, yan. Okay, tapos i-rename natin yung ating layer. Yung layer na ito, itong di-disperse niya. I-rename natin. Okay, double click. Rename natin area. Okay, bakit area? Area yung nilagay ko. Kasi mamaya dito sa ating action, kung bubuksan nyo po yung action, ayan layer, select layer, ito.
select layer area. So minsan kasi pag nag-download tayo ng action, baka iba yung ilagay ng author dito, ano. For example, lagay niya select layer layer 1 kung halimbawa, or layer sample, or layer area, kung ano may ilalagay niya, no. Kaya i-rename po natin yung area na yon, o yung layer na yon, as area. Okay? Kasi kung hindi yan naka-rename, ililipat din ako. Pag hindi yan naka-rename ng area, hindi niya yan babasahin sa action, ano. Kaya dapat i-rename natin area. Okay? So pag natapos na natin yan sa ating layer, okay, ito yung select natin. Okay, pag natapos natin sa layer, punta tayo sa action, ano. So ito na yung trabaho ni Photoshop, ano. Si Photoshop na magtatrabaho ngayon, ano. So left siya. Okay, select natin yung left. Then i-play natin yung action. So hayaan natin si Photoshop magtrabaho. Okay, play po natin. Click natin yung play selection. Okay, so ang gagawin po natin ay hintayin lang natin matapos ni Photoshop yung dispersion effect. Okay, pag natapos na ni Photoshop, so ito yung ating result. Ito na yung ginawa ni Photoshop na yung dispersion effect niya, ano. Ang gagawin po natin ngayon, pag final na yan, close natin ito, ano, para makita natin, ano. Okay, close po natin. So yan na siya. Punta tayo dito sa file, save as. So either PNG or di kaya JPEG, ano. So gagawin ko JPEG, ano. Then final output, ano. Final output. Okay, then save. Okay, click OK. So yan na, ano, kung pupunta po natin, so dito sa desktop, ano, save po natin. Okay, preview po natin, right click, preview. Okay, so ito na po yung ating final output, ano, may dispersion effect. Okay, so mag-experiment po tayo, ano, dun sa ating mga picture, ano. Subukan po natin gawin ito, ano. So ganda, no, ganda ng effect niya, ano. Ang gagawin lang po natin, i-download lang po natin yung Photoshop action, yung dispersion effect, 3D dispersion effect, ano, for free. Kasama po dun yung brush and saka yung pattern. Pag download na natin yon, i-load natin sa ating Photoshop, then the rest si Photoshop lang gagawa para sa atin. Okay, sana po nakatulong sa inyo yung ating tutorial na ito, and please try yung effect na ito, ano, sa inyong mga picture. Okay, thank you for watching, and please don't forget to subscribe sa ating channel, Upstrain. Marami pong salamat.